tugunan po natin guys yung mga nagpaabot sa atin mula nang walang nagpakitang mga witness na mga biktima noong si Tatay Digong po yung namumuno. Ngayon, meron po daw gusto silang malaman sa ating kaibigan kung totoo po ba na si Kerwin Espinosa yung makapag-diin po kay Tatay Digong, kasi po may nagpatanong sa atin guys na si Kerwin po daw ay kinatatakutan po daw ng mga Duterte. Nako, dito nyo malalaman guys kung totoo po ito. Kasi po, siya daw mismo na witness na pinaka malakas ngayon doon sa ICC. Ipinatanong lang po ito sa atin guys ha. Tugunan po natin kung totoo po ba itong balita na si Kerwin Espinosa. Yun po daw ang pinaka malakas po na witness po noong si Tatay Digong na nag-declare po ng batas war on drug. Kaya dito tayo ngayon guys para malaman ninyo. Tay, ninyo? Meron bang nagpaabot sa ato taga Cebu man eh? Oo, yung iba nasa Ormoc. Gusto po nilang malaman kung totoo ba kung kunin si Kerwin Espinosa na witness. Kasi po isa na po itong yung tatay po niya, isa na po dito daw sa biktima ng war on drug ni Tatay Digong. Nais po daw nilang malaman kung malakas po ba talaga itong witness. Kung ito po ba talaga ang makapag-diin kay tatay para hindi na po makalabas po at hindi na makauwi dito sa bansa natin. Kung kayo po ang tatanungin ko, kung meron po ba kayong kaalaman dito. Ay nako. Guys, ayaw na magtuwa na. Nako. Pataka-taka naman ito yung panuoran ninyo. No? Sabi ng ating kaibigan, huwag kayong maniniwala. Paano malakas yung witness na yan? Mismo man yan ay basagolero daw. Totoo yan kaibigan? Ay nako, nakakahiya naman to si Kerwin naman. Kung mapapanood natin guys, no, parang parang kingkoy-kingkoy ba ang utok po ang tawana. No, kay naamang ko yung nagpaabot sa tuwa guys na si Kerwin daw kana daw ang gikahadlukan karon na witness na lumantad doon sa Netherlands sa ICC. Kini daw ang gikahadlukan karon sa mga supporters ng mga Duterte. Kasi po malakas at marami po daw kaalaman tungkol sa droga, kung sino ang kapakanan nito. Nako po kaibigan, totoo pa ito kaibigan na parang nakita ko dito na meron po siyang kaalaman sa status noong si Tatay Digong pa yung namumuno dito sa bansa namin. Kaya nag-alala po sila na oo. Ito po ang sabi ng ating kaibigan na huwag kayong maniniwala po sa ipinakalat po ngayon sa social media. Hindi yan malakas. No? Portabla na lang daw ng iyahang gibuhat karon. Huwag kayong maniwala guys. Sa lahat po na nag-alala po na itong tao na to ay makapagbigay po ng diin kay tatay, hindi po ito mangyayari guys, dahil po kung makikita po daw ninyo, mura daw og karang binata ba ang utok ingon si kaibigan. Pasensya na po guys ha, personalan po ito. At least matugunan ko kayo. Oo. Huwag kayong mag-alala sa lahat po ng mga supporters ng Duterte na ito ay kinatatakutan daw na witness na kukunin po daw ang ICC. Huwag kayong maniwala, hindi yan tatalab. Yun po ang nakita ng ating kaibigan. Kasi po, paano yan tatalab? Yung magulang niya ay drug lord din. Kaibigan? O at least mo natugunan natin kasi nag-alala po sila. Baka daw hindi daw makabalik si Tatay Digong dito kung si Kerwin po yung kukunin na witness. O parang meron akong nakuhang balita ngayon guys na parang naghanap man po yung ICC ng mga witness. Parang binigyan na lang po sila ng oras or panahon na para po ay matapos na po itong
paghahanap po nila sa mga biktima. Kung wala pong bigay nito, ibig sabihin ito, wala na. Tapos na. Tapos ng kaso, nanalo na. Meron po tayong kaibigan na duwende na yung hinulaan ni kaibigan, no? Nagpaabot din yan na si Tatay Digong talaga ay makakalaya sa tamang panahon. Tama yun, hindi po yan basta-basta guys na pwedeng apalayain agad dahil po meron po talagang kaso na kanyang hinaharap, lalo na international. Pero wag kayong mag-alala guys, kasi po yung naggawa nito na pagpapahuli kay tatay, sabi ng ating kaibigan, pagsisihan po nila dahil po unti-unti nang kinakarma. Ano po kaibigan? Oo, kaya dapat huwag tayong madali na tayo ay di ta mag-apura, no? Hindi natin apurahin na si tatay agad-agad makabalik dito dahil po hindi po yan na basta-basta po ang ICC na magbigay po ng pagulong-gulong sa kaso ba, no? Kasi po lalo na ay na-question din sila kung bakit po nakikisali dito sa problema ng ibang bansa. Kasi meron pong nag-trader. Alam po natin kung sino mga trader dito guys, no? Number 1 po dito si Trillanes at saka si Tambaloslos. O, di ba kaibigan? Alam po natin kung sino po sila. Kaya dapat po hindi po tayong gumawa o mga makasira sa ato ang pagsuporta, no, kay Tatay Digong. Ang ato alang ipagdasal natin na yung mga kinatatakutan po yung mga witness, no, kahit pa lumutang yan wala pa rin magagawa dahil po hindi naman po lahat ng krimen na ano mo kay Tatay Digong, no, siya yung magpasan dili kay ngano ang uban nagunay-unay ra na sila kay hadlok ba og masakpan o di sila ra gyud nagkuan ana, ang iba lumalaban. Kaya salamat po sa mga nagpatanong sa atin, na malaking bagay po yan kaibigan. Hanggang dito na lang muna. Basta sinabi ng ating kaibigan, huwag kayong mag-alala sa balita na si Kerwin ay handang mag-witness para madiin si tatay. Huwag kayong mag-alala po. Sinabi ng iba na siya daw ang kinakatakutan na witness po sa ICC ngayon. Noong si Tatay Digong po yung namuno dito sa war on drug killing, no. Ay mugtuwa na. Mong tanaw na mura gani sa bata ug kanang kuan, no. Magaling po talaga si Kerwin din mag-artista. Yun po ang sabi ng iba. Kaya kaibigan, salamat po ha. Hanggang dito na lang muna guys. Mag-ingat po tayong lahat. Huwag po tayong maniwala po sa mga haka-haka at sa mga nagpaabot sa social media na hindi naman po totoo, para hindi po kayo malito at hindi kayo mag-alala kung ano man po ang mangyayari po kay tatay dito.